Nikolai POV. 4 years later. Congratulations anak. Proud na proud ako sa'yo. Mangiyak-ngiyak na bati ni mama, at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Thank you ma. Naiyak na rin ako. Sa wakas graduate na ako. Bumitaw siya ng yakap sa akin, at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Tumawag si Tita Lourdes mo, pasensya na daw kung hindi sila makakarating. Ipapadala na lang niya ang regalo para sa'yo. Tumaas na naman kasi ang presyon ni Tito Carlo mo. Pero mamaya mag-video call daw kayo. Nakangiting imporma ni mama. Tumango ako at ngumiti. Naiintindihan ko po ma. O terya na sa bahay, nagpahanda ng kaunting salo-salo ang Lola Rosa mo. Nagpaalam muna ako sa mga kaklase at mga kaibigan ko, bago kami umuwi ni mama. Congratulations, nakangiting bati ni Lola Rosa at niyakap ako. Salamat po Lola. Nakangiti ring sabi ko at niyakap siya. Tiningnan ko ang loob ng malaking bahay ni Lola. Maraming handa at nandoon na rin ang mga kamag-anak ko sa side ng papa ko. Masayang binati din nila ako. Naalala ko nang una akong dumating dito. Iba-iba ang reaksyon nila. May natuwa at may nagtaas ng kilay. Lalo na ang tiyahin ko na sumunod kay papa. Ramdam ko ang pagkadisgusto niya sa akin, pati ang anak niya na pinsan ko na ngayon, ay nakataas ang kilay sa akin, at pasimple akong iniirapan. Madalas kaming magtalo nito, at nauuwi talaga sa sakitan. Mabuti na lang ay laging kampi sa akin si Lola. Nginisihan ko na lang siya at inirapan. Nakihalubilo na lang ako sa mga kamag-anak ko pang iba na close ko. So ngayong graduate ka na Nikolai, anong plano mo? Babalik ka na ng Manila. Marami kang makukuhang magandang trabaho doon, kasi dito sa Cebu. Anang Tita Rosalie habang nasa hapagkainan na kami. Tumingin sa kanya si mama at si Lola. Bamantong hininga ako. Pag-iisipan ko pa po. Sabi ko sa pagitan ng pagmuya. Pag-iisipan ko pa talaga. Alam kong nangako ako na sa Manila magtatrabaho pagka-graduate. Pero kino-consider ko rin kasi ang inaalok sa akin ni Lola, na pamahalaan ng coffee farm. Wag mo nang pag-isipan, mas maganda naman talaga magtrabaho sa Manila. Mas malaki ang sweldo. Dagdag pa ni Tita Rosalie. Nakita kong ngumisi pa si Jonah. Ang molditang pinsan ko. Hayaan mo muna magdesisyon si Nikolai Rosalie. Mahinahong sabi ni Lola. Abay dapat magdesisyon na siya agad ma. Tumigil siya pagsasalita nang ibagsak ni Lola sa plato ang kutsarang hawak, at binigyan ito ng nagbabalang tingin. Tumahimik naman ito, pati na rin ang lahat ng nasa lamesa. Narinig ko namang bamantong hininga si mama. Magsikain na kayo, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Mag-celebrate muna tayo para kay Nikolai. Nakangiti ng sabi ni Lola, at hinaplos na ang buhok ko. Ngumiti naman ako sa kanya. Nakita ko namang umismid si Tita Rosalie at Jonah. Hindi ko na lang sila pinansin. Sa maglilimang taon ko na dito sa Cebu, ay sinubukan ko namang makipaglapit sa kanila, lalo na kay Jonah dahil nag-iisang pinsang buo ko siya. Pero sa tuwing susubukan ko, ay tinataboy niya ako at sinusungitan. Kaya nanawa na rin ako. Doon na lang ako sa mga second cousins ko nakipaglapit. Mababait naman silang lahat sa akin. Dapat ay tapos na din ito sa pag-aaral, pero nahinto lang dahil nagbulakbol. Nabuntis pa ito at nakunan. Sobrang disappointed si Lola sa kanya, dahil hanggang ngayon ay mukhang walang balak magpakatino. At ang tiyahin ko naman ay kakumpetensya ang turing sa akin. Dahil malaki ang chance na sa akin ipamana ang coffee farm. Well sa akin naman daw talaga, dahil lupa ng papa ko yun. Ang lupang parte ng tiyahin ko ay binenta na niya. At sa pag-aakalang hindi na kami babalik ni mama dito sa Cebu, ay umasa itong sa kanya mapupunta ang lupang parte ko. Hindi naman namin habol ni mama ang lupa. May pera naman na kami. May negosyo na si mama. Nakapagpatayo na siya ng 2 grocery store dito si Cebu, at malakas ang kita. Ako naman ay graduate na at kikita na rin ng pera. Pero ang lupa ay nakapangalan na talaga sa akin, nang nasa tiyan pa lang ako ni mama, at bago pa namatay si papa. Pagkatapos ng kulitan at batian namin sa video call nila Carmen at Jepoy, ay si Tita Lourdes naman ang ka-video call ko. Nag-promise ka sa akin Nicole, dito ka magtatrabaho sa Manila. Miss na miss ka na ni Ninang. Hindi mo ba ako namimiss?
May himig pagtatampo pang sabi ni Tita Lourdes. Natawa na lang ako. Kung magsalita siya na namiss ako, parang hindi kami madalas mag-chat at mag-video call. Dumadalaw pa nga siya dito sa amin, ilang beses sa isang taon. Minsan kasama si Tito Carlo. Oo nga po Tita Ninang, pero pag-iisipan ko pa. Sabi ko. Ngumuso naman siya. Nangako ka tapos pag-iisipan mo, ano kaya yun? Napailing na lang ako at pinigilang matawa. Nakita ko rin sa background si Tito Carlo, na natatawa na rin sa kanya. Pwede naman kasing habang pinag-iisipan mo, magbakasyon ka muna dito sa Manila, para makapag-bonding tayo. Ungot pa niya. Napakagatlabi naman ako. Natutokso na akong pumayag. Namimiss ko na rin kasi ang Manila eh. Namimiss ko na rin ang mga kaibigan ko at sila. Maliban lang sa sinungaling na yun. Okay tita, pag-iisipan ko yan. Sasabihin ko rin kay mama. Miss ko na po kayo ni Tito Carlo. Sabi ko. O sige, kapag nakapag-desisyon ka na chat mo ako ha. Inaasahan kong oo ang sagot mo, kung hindi magtatampo ako sayo. Nakalabing sabi niya. Opo, natatawa na lang na sabi ko. Si Tita Lourdes talaga parang bata minsan. Pagkapatay ko ng cellphone, ay pabagsak akong humiga sa kama, at tumitig sa puting kisame. Humugot ako ng malalim na hininga. Naalala ko yung araw na umalis kami ni Mama ng Manila. Yung araw na umuwi akong luhaan galing sa kondo ni Kuya Aris, Aris. Kasi hindi ko na siya tinuturing na kuya. Lalo pang nadagdagan ng galit ko sa kanya, nang hindi rin siya dumalo noong 18th birthday ko. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Kaya wala na rin akong pakialam sa kanya. Binlock ko na nga rin siya sa lahat ng social media account ko eh. Alam kong may alam si Mama at si Tita Lourdes, sa alitan namin ni Aris. Hindi lang sila nagsasalita, pero si Tita Lourdes lagi niyang binabanggit si Aris. Kahit hindi ko naman tinatanong. Lagi din niya akong ina-update tungkol dito, kahit wala naman akong pakialam. Ang balita ko may sarili na itong bahay, at full-time nang siya ang namamahala sa kumpanya nila. E di walang problema kung magbabakasyon ako sa Manila, at doon tutuloy sa bahay nila Tita Lourdes. Tutal ay hindi ko naman siya makikita, maliban na lang kung pupunta siya doon. Hindi ko na lang siya papansin. Huyo siya sakin. Ha! Ayos lang anak, deserve mo ang magbakasyon. Mainam na rin yun para makapag-bonding kayo ng Tita Lourdes mo. Matagal na nga niya yang inuungot sa akin, ang sabi ko ikaw ang bahala. Ani Mama nang sabihin ko sa kanya ang pagbabakasyon sa Manila. Ikaw ma, ayaw mo ba talagang sumama? Gusto ko man, kaya lang ay walang maiiwan sa grocery. Sabi niya. Napanguso ako. Di ako lang pala mag-isa ang pupunta ng Manila. At saka isa pa anak, huwag ka nang magtampo sa Kuya Aris mo. Dagdag pa ni Mama. Automatikong sumimangot ako. Hindi ako nagtatampo ma. Galit ako sa kanya. Napailing na lang si Mama, nang makitang nakasimangot ako. Tuwang-tuwa si Tita Lourdes nang i-chat ko sa kanya, na magbabakasyon ako sa kanila. Napatawag pa nga siya, at hindi halatang excited sa pagbabakasyon ko sa kanila. Ang dami niyang plano pagbalik ko sa bahay nila. Mukhang balak pa yatang magpa-fiesta. Sinamahan na rin ako ni Mama, na mamili ng pasalubong para sa kanila. Syempre hindi ko makakalimutan ang dalawa kong kaibigan. Tuwang-tuwa nga rin sila nang malaman na magbabakasyon ako sa Manila. Sa isang linggo na ang alis ko. Salamat dito Kurt, nag-abala ka pa. Nakangiting sabi ko kay Kurt, nang ihatid ko siya sa maliit naming gate, habang hawak ko ang isang bouquet na puting rosas na bigay niya. Dati ko siyang manliligaw, pero dahil ilang beses ko na siyang binastad, ay naging magkaibigan na lang kami. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon, at nagtatrabaho sa kilalang kumpanya sa Cebu City. Guwapo naman siya, matangkad, mabait at may kaya sa buhay. Kaya lang ay hindi ko feel na maging boyfriend siya. Mas nag-click pa kami na magkaibigan kami. Wala yun, maliit na bagay. Kailan pala ang punta mo sa Manila? Tanong niya. Sa isang linggo na. Ganun ba, gusto mo ihatid na kita sa airport, para hindi ka na umarkila ng taxi? Presinta niya. Sige pag-isipan ko. Ani ko, wag mo nang pag-isipan, ako na maghahatid sa'yo. Nakangising sabi niya. Oo na nga, ang kulit mo. Kunwaring inirapan ko siya na ikinatawa lang niya.
Nagkulitan pa kami, bago siya sumakay sa sasakyan niya. Pagkaalis ng sasakyan ni Kurt, ay akmang babalik na ako sa loob ng gate, nang may pamilyar na malaking boses na tumawag sa pangalan ko. Nikolai. Lumingon ako kasabay ng panlalaki ng mata ko, at pagkalabog ng dibdib ko. Habang papalapit siya, sa loob ng 4 na taon, na hindi ko siya nakita ay nanibago ako sa hitsura niya. Mas lumaki ang katawan niya. Bahagyang nagtana ang balat, at ang mukha niya ay mas nagmature, dahil sa biguti at balbas niya. In short, mas lalo siyang gamwapo. Automatiko akong napasimangot. Bakit ko ba siya pinupuri? Hindi naman kami bati. Kaya pangit at mabaho pa rin siya. Sino yung kausap mo kanina? Boyfriend mo. Salubong ang kilay na tanong niya. Bahagyang madilim ang mukha, dahil sa pagtatadjust ng bagang. Napalunok ako nang marinig ko, ang malaki at galit na boses niya. After 4 years ngayon ko lang ulit narinig ang boses niya. Bahagya naman akong nakaramdam ng takot sa hitsura niya. Problema nito, kakakita lang namin galit na naman. Pero naalala kong galit din pala ako sa kanya. At hindi ko siya na-miss. Nagtaas noo ako at tumikim. Oo, boyfriend ko nga. Ani ko sa maangas na tono. Nagmura naman siya, at mas lalong nagdilim ang mukha. Paano nangyaring may boyfriend ka? At kailan pa? Ang alam ko binasted mo na yung lalaking yun. Tapos ngayon boyfriend mo na. Halos umusok na ang ilong niya sa galit. Napaatras naman ako ng kaunti. Teka, paano niya nalaman na binasted ko na si Kurt? At ano bang pakialam niya? Sinagot ko siya kanina lang. Napatili ako ng sipa niya ang isang paso sa gilid ng gate. Basag ang inosenteng paso. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Ano bang problema niya? Nababaliw na naman yata. Inis na tiningnan ko siya. Madilim na madilim pa rin ang mukha niyang nakatingin sa akin, na parang gusto niyang manapak. Mabibigat din ang bawat paghinga niya. Sabi ko sa'yo wag kang magbo-boyfriend diba? Talagang nagre-rebelde ka na sa akin ha? Nanggigigil na sabi niya. Napakapit naman ako sa gate, habang yakap ang bulaklak. Tinapunan naman niya iyon ng masamang tingin. Mas lalo pa akong nena sa asta niyang ganito. Naalala ko bigla ang nangyari sa kondo niya 4 years ago. Bumangon ang galit ko. Bakit ba? Sa gusto kong mag-boyfriend Sino ka ba? Hindi naman kita kano-ano Kaya wala kang pakialam. Nanggigigil din na sabi ko. Ngaling-ngaling ihampas ko sa gwapo, sa pangit niyang mukha ang hawak kong bouquet. Kumaibot kibot naman ang labi niya, na parang may gustong sabihin, pero nagpipigil lang. Maya-maya ay napasinghap ako. Nang hablutan niya ang yakap kong bouquet, at ihampas-hampas ito sa pader, hanggang sa magkalasog-lasog. Napanganga na lang ako, at napako sa kinatatyuan, hindi malaman ang gagawin. Mukhang lahat ng galit niya ay binuhos niya sa bulaklak. Nang mga tangkay na lang ang natira, ay hinagis niya ito sa drum na basurahan. Doon lang ako nakagalaw, at lumapit sa basurahan. Dinampot ko ang bouquet na mga tangkay, at papel na lang ang natira. Anong ginawa mo sa mga bulaklak ko? Sigaw ko sa kanya at masama siyang tiningnan. Sumusobra na talaga tong pangit na gerang nata. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita kanina? Gusto mo ulitin ko? Akin na yan. Asat niya at akmang hahablutan ang pobreng bouquet na hawak ko. Pero agad ko yung iniwas, at umatras palayo sa kanya. Bigay te sa akin ni Kurt, ng boyfriend ko. Tapos nilasag-lasog mo lang. Ang bastos mo talaga. Kung gusto mo ibibili pa kita ng 1 dosenang bouquet ng bulaklak. 1 truck pa kung gusto mo. Hindi ko kailangan ng bulaklak mo. Bulaklak lang ng boyfriend ko ang kailangan ko. Diniinan ko pa ang salitang boyfriend. Ngumisi naman siya. Ang cheap naman yang mga bulaklak na binigay sa'yo. Walang taste yang boyfriend mo kuno. Kung gusto mo pabalikin mo pa yung pangit mong boyfriend, nang malumpo ko sa bagbog. Hey! Hindi pangit si Kurt. Ikaw ang pangit. Mabaho gurang. Sinungaling pa. Galit kong sigaw sa kanya. Nakarinig naman ako ng tawanan ng mga bata. Mga batang anak pala ng mga kapitbahay namin, na naglalaro kanina. Nakatingin sila sa amin ni Kuya Aristotle. Mukhang kanina pa nila kami pinapanood. Nakatingin din sa amin ang ilan naming mga kapitbahay, na nangingiti na lang. Nahiya ako bigla, baka kung ano na ang iniisip nila. Para silang magjaw ang nag-aaway na napapanood natin sa TV.
Sabi ng batang babae na anak ng may-ari ng tindahan. Bumungisngis pa siya na tila kilig na kilig. Huwag ka nang magalit sa jowa mo ate, ang pogi-pogi nga niya eh. Segunda pa ng binabaeng batang lalaki, na nagpakyut pa kay Aristotle. Narinig ko pa ang pagngisi ni Aristotle. Kaya bumalik ang inis ko. Anong jowa? Hindi ko jowa ang pangit na yan. Asak ko sa mga bata. Wey, sabay-sabay pa nilang sabi. Sarap pagkukutusan eh. Ang ekasere mo tay, hindi naman pangit si Mamang Pogi eh. Ganyan ang linyahan ng mga female lead sa teleserye, kunyar asar na asar sa bidang lalaki, at pangit na pangit pero ang true may hidden desire. Dagdag pa ng batang baklita, habang nakatikos ang mga daliri at kilay. Napanganga ako sa sinabi niya. Ako may hidden desire sa geraang, na sinungaling at pangit na mabaho na ta. No way. E kung pitikin ko kaya yang itlog mo? Banta ko sa baklitang bata. Agad naman nitong sinapo ng kamay ang harapan ng shorts. Magsiuwi na nga kayo. Kundi kukurutin ko kayo sa singit. Umamba pa akong kukurutin sila. Nagsitilya naman sila at kumaripas ng takbo. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang ingay-ingay? Ay sus Mariosep. Ano ba yang kalat na yan Nicole? Ani mama na palabas ng gate ma. Tita Madel. Bati ni Aristotle kay mama. Napataas kilay naman ako nang ngumiti si mama. Dumating ka na pala Aris. Lumapit si Aristotle at yamakap, sabay halik sa pisngi ni mama. Good morning po tita. Good morning din iho. Kadarating mo lang. Opo tita. O nasaan ang mga gamit mo? Teka lang po kukunin ko lang. Bumalik si Aristotle sa sasakyan niyang nakaparada sa gilid ng pader, at kinuha ang isang duffel bag. Napanganga ako. Bakit may dala siyang gamit? O halika na sa loob para makapagpahinga ka. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po tita eh. O sige ipaghahanda kita ng makakain. Nakangiting sabi ni mama, at bumaling sa akin. Nicole anak, linisin mo na yang kalat dyan, tapos pumasok ka na sa loob, at tulungan mo akong ipaghanda ng makakain ng Kuya Aris mo. Sabi ni mama. Nilingon naman ako ni Aristotle, at tinaasan lang ng kilay, pero may sinusupil ng ngisi sa labi. Halika na iho sa loob at mainit dito sa labas. Naiwan na lang akong nakatanga sa labas ng bahay, habang tinitingnan ng dalawa na masayang nag-uusap. Habang papasok ng bahay, halos padabog kung ibagsak ang baso sa lababo, habang hinuhugasan. Mabuti na nga lang at hindi nabasag. Dahan-dahan anak, mabasag mo yang baso. Sita ni mama nang lapag niya sa lababo ang hugasing Tupperware. Sorry man nadulas lang. Palusot ko. Katatapos lang kasi naming kumain ng pananghalian. Actually maaga pa naman para mananghalian, dahil wala pang alas 12. Napaaga lang ang kain dahil gutom na ang buwisata, na ngayon ay nagpapahinga na sa kwartong nilaan sa kanya ni mama. Habang nasa hapagkainan kami kanina, ay hindi ko siya pinapansin, inis na inis pa rin ako sa ginawa niya kanina. Akala mo kung sino? Silang dalawa lang ni mama ang nagkwentuhan. Ma, pupunta pala dito si Aristotle Kuya Aris, hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinigilan kong lakipan ng inis ang boses ko. Ay, hindi ko ba nasabi sa'yo? Inosenteng tanong ni mama, habang pinupunasan ang mga nahugasan ko ng mga plato. Wala kasi kaming kasambahay, dahil kaya naman namin ni mama ang mga gawaing bahay. Napanguso ako at umiling. Sorry anak, nakalimutan ko yata. Ani mama sabay ngiti na mukhang ngiwi. Binigyan ko siya ng nagdududang tingin. Kailan pa siya naging makakalimutin? Base sa usapan nila kanina, ay may a-attend na convention si Aristotle, at aabutin ng ilang araw. Kaya imbes na sa hotel ito mamalagi, ay dito na lang sa bahay, at pagbalik ng Manila ay isasabay na niya ako. Yun ang pinagngingit-ngit ko pa. Dito na nga siya pansamantalang tutuloy, tapos sasabay pa ako sa kanya papuntang Manila. Nakakainis. Nakakainis talaga. Pagkatapos namin sa hugasin, ay nagpunta si mama sa sala at nanood. Ako naman ay umakyat sa kwarto ko para maligo. Sakaling malamigan ang umiinit ko na namang ulo. Tinapunan ko pa ng matalim na irap ang katabing kwarto, kung nasaan ang sinungaling at pakialamerong si Aristotle.